tayo. Tapos, ang dito na table and that one is kayo yung magtuturo. And then, same patterns dito. Kapag kayo ang tatayo, kayo naman ang tuturo dyan. Okay? Ako na lahat. Okay, did you enjoy to our energizer? Yes. So, okay, now, who are absent this morning? May I know who are absent this morning? Sinong secretary? Sinong secretary? Okay, please currently write the names of absent and then pass to me later, okay? Okay, now, I will group you into 3 groups. So, yes, this table will be the group 1, this table will be the group 2, and that table will be the group 3. So, what do you see here in front? Or what do you observe here in front? So, ano ba ang nakikita natin dito? Yes, plastic rolls. Ano pa? Ito na part. What? May bata. Ano pa? May dragon. Yes. All of your answers are correct. So, this figure is called Please Don't Eat Me. So, I have here 3 pictures that will represent your group. This picture is for group 1, this picture is for group 2, and this picture is for group 3. So, sa baba ng mga pictures na ito ay may monster, may isang dragon. So, this monster will eat everything every New Year. However, this monster has a weakness. So, may mga weaknesses siya. So, he is afraid of red decorations, lanterns with lights or mga fires, and firecrackers, yung mga paputok. So, yan yung mga weaknesses ni monster. So, what you will do is to collect items that exploit monster's weaknesses. So, I have here a pattern pictures, and this picture has equivalent points. So,
our game is called guessing picture. I know that you have all ideas already about guessing pictures. So all you need to do is to guess the picture that I will show you. So the first picture is, what do we call this one? Yes, very good. Lantern. Okay, lantern. Okay, this one is lantern. The next picture, what do we call to this one? Dragon. Dragon? Dragon dance. Sample ito ng dragon dance. Okay, very good. The next picture is dragon. Dragon dance. Sample yan ang dragon dance. So the next picture. Yes, group 2. Ano to? Fire. Fire. Very good. What? Isa nag-ingon house. This one. Gate. Anong gate? Gate na? Chinese gate. Anong color? Red. Chinese gate. Red Chinese gate. Very good. So, ang talino naman ang grade 5 na ito. Okay. Red Chinese gate. So, the last picture. What do we call to this one? Firecracker. Wow. Ang talino ni Lukman. So, now, what do you observe or what celebration do you see here in the picture? Yes, dragon dance. Maybe. What celebration? Celebration. Yes, very good. It is a Chinese celebration. So it is, those picture is a Chinese celebration. So have you heard any Chinese stories related to New Year? So may mga napakinggan na ba kayo or may mga nakikita mga stories related to New Year sa Chinese? Wala pa. So today, we will read a story about a monster named Mian who comes every year to scare people and how the people stop him. Are you excited? Yes. But now, so let's move on to our formal discussion. So okay, but before that, what do you think is our topic this morning based from our activity earlier? Yes? What? The elements of the story, very good. So dahil dyan, may ibibigay si teacher kay Shaima. Am I correct, Shaima? Shaima? Yes, Shaima. Strawberry. So our topic this morning is all about the key elements of the story. May idea ba kayo kung ano-ano mga elements of the story? Yes, ano? What? Mga dragon dance? Okay, let's see if tama ang inyong mga sagot. So, key elements of the story. So this will be our topic this morning. So the first one is what? Character. So anong nakapaloob kay character? Mga duda. So who are the main characters? So sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Yes, dragon dance. Okay. So pag sinabi natin character, mga tauhan. So sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Diba? Si nanay ba? Si tatay ba? Ang anak ba? Si kuya ba? Si ate? Yung matanda ba? So yan yung tinatawag nating character. Kung sino yung mga tao na tinutukoy sa kwento. Naiintindihan lang ba ang character? Yes, the next one, the next key element of the story is setting.
naghahanap tayo ng isang lokasyon kung saan nangyayari ang kwento. Di ba? Kapag meron tayong mababasa ng where meaning, saan? Di ba? Saan? O, naintindihan lang ang where does the story takes place? So, pag sinabi natin where, saan? So, meaning naghahanap tayo ng lugar kung saan nangyayari ang kwento. Kung saan nagaganap ang kwento. Okay? Yes. So, when naman, magkaiba ba or magkatulad si where and when? So, when does the story takes place? So, magkatulad ba siya kay where does the story takes place o hindi? Yes. Hindi. So, ano si when? Kapila? Kanus-a? Yes, very good. Kanus-a. Kanus-a. So, when does the story takes place? Kailan? Kailan nangyayari ang kwento? Nung unang panahon ba? Kahapon ba siya nangyayari ang kwento? Diba yan? And during, ano ba siya? During tag-init? During tag-ulan? During taglamig? Yes. So, yes, taglamig. So, happy tayo si Isaiah. So, taglamig. Naintindihan lang ba ang setting? So, anong nakakalog kay setting? Where does the story take place? And when does the story take place? So, pag setting, ang hahanapin natin kay setting kung kailan naganap ang kwento at saan naganap ang kwento. So, the third one is, please read sa third one. Meron tayong end. So, sa beginning, makikita natin doon si characters. Mga characters, makikita natin doon ang mga tauhan at tagpuan kung saan nangyayari ang kwento. Sa middle naman, ito yung parang, so kung triangle siya, dito si, sino dito? Si beginning, si end. Dito si end. Dito si end. So, sa middle is, hinaharap na ng mga karakter yung mga hadlang at tinatry na nila itong lutasin. So, kumbaga, dito sa middle is parang intense na yung story na parang kung puputulin yung story in the middle is parang nabibitin yung mambabasa. So, dito sa middle yan, makikita kapag yung mga karakter is hinaharap na yung mga hadlang sa story. Okay? Okay, naintindihan lang ba? Yes, sa end naman, ito naman yung wakas. So, pag sinabi natin wakas, ito yung conclusion ng story na kung saan nalutas na yung problema or tunggalian na nangyayari sa kwento. Naintindihan lang ba? At dyan sa wakas, makikita din natin ang lesson na ating makukuha or message na gustong ipaliwatig ng may akda. Okay? Naintindihan lang ba ang key events? Okay, the next one is, what is the main problem or conflict? So, sa story, meron talaga yung problema. So, sa problema, makikita natin sa story na merong problem. So, ano yung hinaharap or anong problema ang hinaharap ni character sa story? So, dyan natin makikita kung ano yung problema ang kanyang hinaharap sa loob ng story and how is the conflict resolved. So, dito naman is the resolution kung paano na-resolve ng character yung problem na naharap niya doon sa story. So, sa plot, makikita natin si key events, si problem, and si resolution. Okay? So, the next one is si team. So, ano naman itong team? What is the story? What? Pataas ang kamay kung gustong sumagot. Yes, Lukman? Yes, what is the story's message or lesson? So, ano naman yan stories o message or lesson? Ano man yan? Ha?
ang moral lesson na ating makukuha doon? Sa story ni teacher before. Hmm? Yes? Dahil matalino ang Pax. Ano yung lesson na ating makukuha doon? Hmm? Huwag tayong agad-agad maniniwala sa mga sweet words na ibibigay ng kahit sino, di ba? Nagbibigay ng sweet word. What a beautiful voice. Ba yun? So, yan yung sinabi ni, sinong nagsabi nun? Kay Little Bird, di ba? At kumanta naman si Little Bird. So, the tip is, so ang lesson natin makukuha doon is huwag agad-agad maniniwala sa mga sinasabi or mga nare-receive natin ng mga sweet word dahil paminsan, yun yung makaka-deceive sa atin or doon tayo malilang. Malilang ba? Yes, doon tayo ma-trick sa mga sweet words na binigay, di ba? Nag-example nga si teacher before na magkapatid. Let's say for example, si Valerie and then may food ang kanyang kapatid na lalaki. So, iyahang gitrick si Mike. Ano siya? Naiputin ni Mike sa taas. So, ninglanta po si Mike sa taas. And then, after, gikuha na ni Valerie ang food ni Mike. So, trick na to siya. Okay? So, ang tip na makukuha doon is huwag agad-agad maniniwala. Okay? So, naintindihan lang ba ang key elements of the story? Yes. Okay, now, we'll proceed to our story. So, I will give you a handout and all you need to do is to note down sa mga
takot na takot yung mga villager doon, yung mga tao. When we talk about villager, mga tao sa village. So, tinatawag natin silang mga villagers. So, takot na takot sila sa tuwing pumupunta si Mian doon sa kanilang village dahil kumakain ito ng tao. Kumakain ito ng hayop. So, he would devour whole villages. And for years, the people would run away to skip the monster. So, lalayo yung mga tao doon dahil takot na takot sila kay Mian the monster. So, many brave warriors tried to kill the monster with spears and bows and arrows but with no success. Hindi sila magtatagumpay kahit may mga sandata na silang ginagamit para patayin si Mian the monster. So, ano kaya ang next event sa ating story? One year, a wise man who had traveled far and wide came to the village and told the people Mian's secret. So ano daw? Nung isang taon, may isang wise man na pumunta sa kanilang village at sinabi ang secret ni Mian. So the monster has a weakness, sabi niya. He is scared of the color red. So by the way, si monster, si Mian the monster, may tatlong weaknesses. So note down, he is scared of the color red. So una, takot siya sa kulay na pula. If you paint your village red, he will keep away. So lalayo siya kung makikita niya na yung village ninyo, yung bahay ninyo pulang-pula. So takot na takot yan siya dyan. Light fires in the red and orange flames will scare him off. Second is light fire. So matakot na takot din si Mian sa light fire. Set off noisy firecrackers and he will run away. So yan yung pangatlo, yung firecrackers. So everyone in the village got busy painting the outsides of their houses with red paint, hanging up red curtains and sheets until that New Year's Eve, the village glowed with the color red. They lit bonfires in gardens and on streets corners, set off the grinning firecrackers and marched up and down the streets, banging together saucepans and leaves and making as much loud noise as possible. So nagiging busy na yung mga tao doon sa village. So anong ginagawa nila? Yes, nagpintura. Ano pa? Naghahanar pa. Yes, naghila sila of fire. Ano pa? Patutok. Yes, very good. Ginagawa na nila yung tatlong weaknesses ni Mian. It worked. So gumagana ang kanilang plano. When Mian came down from the mountain that night, stomping hungrily toward the village, gutom na gutom siya. He came to an abrupt halt outside the walls. His red eyes saw the bright red walls and red fabric moving in the wind, the glowing flames and flickering fires, and then heard the most ear-splitting noise. So, takot na takot si monster nung bumaba na siya. So, kahit siya ay gutom, hindi na siya takot na takot siya. So, hindi na siya pumunta doon sa village dahil nakikita na niya sa kanyang mata na, red na red ang kanilang village. May mga paputok at may mga fires na nandun. So, takot na takot siya. So, he turned around and ran back to the mountain and was never seen again. So, hindi na siya nagpapakita simula noon. So, nowadays, at Chinese New Year, everyone celebrates by decorating their houses with red decorations, paper chains, lanterns, and trees. Fireworks and music are also a major part of the celebration. And the monster Mian never returned. So, simula noon, hindi na bumalik si Mian the monster doon sa village. Kaya, ngayon, kapag every New Year, yung Chinese ay nagse-celebrate ng mga red. So, may mga red, may mga decoration nila ay puro red. So, may mga paputok, may mga music, may mga fires. Yan yung tradition ng Chinese. Naintindihan lang ba
Villager, very good. Okay, villager. So, tawag sa mga tao doon sa village is villager. Ano pa? May isa pa. Yung tao sa villager, si Dian the Monster. Sino pa ang pangatlo? Monster. Niyan ang tawag kay Monster. Sino pa? Yes. A wise man. Very good. A wise man. So the characters of our story is si Lian, the villager, yung tao sa village, at si wise old man. Yan yung character natin sa story. So next, what is our, or saan nangyayari ang kwento, or kailan nangyayari ang kwento? Ano ang ating setting? Sa village. Ano pa? Sa village. Kailan nangyayari ang kwento? Where does the story take place? So in the village. So in China, particularly in the village. So when? Kailan nila nangyayari? During Chinese New Year. Wow, ang talino naman. So, during Chinese New Year. So, saan nga nangyayari? Saan nangyayari? Ha? Saan nangyayari? Saan? Pag sinabi natin saan, ang hinahanap natin ay isang lugar. So, saan nangyayari? Chinese. Sa Chinese? Sa village. China, particularly in the village. So, when is Ayaw butang i-tape, ma'am. Ayaw butang i-tape ang kuan kay nadaot na tungod sa mga tape sa katong ginapang plaster. Dapat paper tape ra na diha. So when is noong unang panahon during Chinese New Year. So ang where natin kung saan nangyayari in China, particularly in the village. So ano naman yung plot natin, yung key events doon? Ano nga yung key events? Ano nga nakapaloob sa key events? Anong secret? Ha? Ha? Liberators? Yes, Shaima. Ano nga nakapaloob sa key events? Yung tatlo. Wow! Wow! Di-summarize na ni Shaima ang story. Meron na siyang beginning. Ano nga yung beginning? Anong beginning ni Shaima nga? Oh yes, pumunta si Nian sa beginning, makikita natin doon yung mga character at saan nangyayari ang kwento. So, sa beginning, Nian, a monster living in a mountain, comes down every year to attack the village. Yan yung beginning natin. Si monster na every New Year pumupunta siya doon sa village to attack the villager or to scare the people. So the middle story natin is, pakita lang. Ang middle natin is, a wise man arrives and tells the villagers Nian's secret, Nian's weaknesses. He is afraid of the color red, bright fire, and loud noises. So, ang middle natin yung pumunta na si wise old man doon sa village at sinabi yung secret ni Nian. So, ano-ano nga yung tatlong secret ni Nian? Fire, ibigay ang tatlong weaknesses ni Nian. Fire, speakers, firecrackers, takot si Nian. Oh, nandito. Takot si Nian
Very good. Very good. Si Jane. Jane ba siya? So, very good si Jane. Jane. Huwag daw matakot sa halimaw. So, ang team natin is courage and teamwork. So courage and teamwork. The villagers work together to face their fear. So nagtutulungan ang mga tao sa village nung nalaman nila yung sekreto ni Lian the Monster. Kahit takot na takot sila, ginagawa nila yung weakness para matakot din si Lian sa kanila. So the next one is the story teaches us that bravery and intelligence can overcome fear and danger. So instead of hiding, instead o na magtatago sila kahit dahil takot sila kay Lian the Monster, hinaharap nila yung fear nila dahil nagiging matapang sila at ginagamit nila yung intelligence nila, ginagamit nila yung utak nila para matakot si Lian. So instead nagagamit sila ng mga sandata, ang ginagawa nila is naghahanap sila ng mga tatlong mga weakness ni Lian. Para lalayo na si Lian at hindi na muling babalik. Naintindihan lang ba ang ating story? Okay, now
Okay, wag tawanan. Nagkamalit lang si Gino. So, okay, ngayon, sino naman ang makapagbibigay? So, bibigyan ko ng isang lollipop at isang strawberry biscuit. So, sino ang makapagbibigay kung ano-ano ang mga weaknesses ni Lian? Magbigay na isa! Yes! Fire, very good. Ano pa? Yes, the second weakness of Lian. Lantern. Another answer. Lantern or who can help? Red Chinese cake or yes, Shakra. Color red. Very good. Ano pa? May color red na, may fire na. Ano yung red? Ano yung red? Sa Pilipinas, yes. Firecrackers. Very good. So, ibigay ang tatlong weaknesses ni Lian. The first is fire. Color red. Firecrackers. So, very good. So, ngayon, since you already know our story, now do you want to have a group activity? Gusto niyo ba ng group activity? Yes! Okay, gusto talaga nila ang group activity. So, if tables, I need one representative only to come forward to this list of paper. So, let's bunot kung ano yung task na gagawin ng bawat. So, isa-isa sa bawat. Bakit ang ingay? Sabi ko, isa-isa lang sa bawat table. So, dito na table, sino? Punta dito sa front. Bawat table. So, I will read 1, 2, 3. Oh, group. One. Group 2, sino? Punta na dito. Sa group 3, sino? Sa group 3, sino? Okay, Leo, si? Al-Sharif, si Leo, MC, Shaima. So, let's Shaima, unod. 1, 2, 3. Okay. Unod kayo. 1, 2, 3. Unod. Wait muna. Wag mo lang pumunta sa inyong grupo. Ano ang task? Task 3, anong task? Task 2, anong task? Task 1. So, ang meron sa task 1 ay, so i-open lahat, open. So, ang meron sa task 1 ay ang problem and resolution. So, ano ba ang problem na hinaharap doon sa kwento? So, ano ba ang problem doon? No? O, dragon. Anong ginagawa ng dragon? Bakit nagiging problem siya doon sa kwento? Yes. At ano naman ang resolution? Oh, yes. Ginagawa na nila ang mga weaknesses. So, dito naman, ang inyong gagawin ay ang hanapin ninyo kung sino-sino ang mga characters sa kwento. Alam niyo naman, di ba? So, sa plot, ano nga yung plot? Ano yung key events doon? Ano yung tatlo? Where? Ha? Plot? Where? Beginning. And pakikita ninyo doon na si Lian the Monster. Pakikita ninyo doon ang mga character and then kung saan nangyayari ang kwento. Let's say, Lian the Monster, meron yung kanina. Lian the Monster na
Thank you.
For the group